Isa pong pinagpalang Monday morning, mga katots. Let's go and vote. Ay, nakaboto na si Bishop, maaga. Kaming mga senior ata ay maaga. Senior na nga eh. But anyways, Monday, kahit may eleksyon, tuloy pa rin ang ating Knock-Knock Monday. Okay? So sige, subok tayo ngayon. Knock-Knock! Who's there? Vote! Vote who? Boboto po tayo. Okay. Ladies and gentlemen, a classic. Tadan, 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 tadan. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, merrily, merrily. Life is but a dream. Vote. Yeah. Boto po tayo, ha? Ay, pero hindi ba, tuloy pa rin naman ang ating pagninilay sa umagang ito at ang higit na mahalaga ay ang ating simpleng tanong, ang tanong. What's your excuse? Uy, bakit what's your excuse? Ang gospel po kasi natin, hinango kay San Lucas, Kabanata 13, mga talata 10 hanggang 17, ay patungkol po dito na naman sa may gagawin si Lord, napakagandang bagay, napakabuting bagay. Para sa isang babae, ang sabi dito, a crippled woman, no? She has been bent for 18 years, 18 taon. And here is our Lord, siya itutuwirin, no? Pagagalingin. Pero siyempre, ito na ang karanasan natin, ay di may kumontra na naman. At ang dahilan, it's the day of Sabbath. Bawal gumawa sa araw ng Sabado. Eh di siyempre, just like before, si Lord, malinaw ang sagot. At ang sagot ni Lord, you hypocrites! Hindi ba nyo kinakalagan ang inyong mga baka, ang inyong mga alaga, no? Kapag araw ng Sabado, at dinadala nyo para uminom ng tubig. At naririto ang isang anak ni Abraham, no? Na nakatali ng 18 taon sa kanyang karamdaman. Hindi ba dapat siya dapat din kalagan at pakawalan sa kapangyarihan ni Satanas? Wow, lakas nung dating na yan. Alam niyo mga kapatid, doing good, being good, it's a must para sa ating lahat. But the problem has always been our excuses. Mamaya na lang, kasi may iba kong gagawin, kasi feeling ko, hindi ko dapat yan gawin. Alam mo mga kapatid, ano na yan? Human history na yan. Lagi naman kahit nga sa Tagalog, may kasabihan eh. Ang gusto, may paraan. Ang ayaw, may dahilan. Eh, alam niyo mga kapatid, it is a call, a mission for a person of faith to be good and to do good. Now, if we are not yet good, if we are not doing good, it's because we have excuses. Ay ito, malakas-lakas ang dating ni Lord dito. Mga mapaimbabaw. Kayo, mga balat kayo. Tayo, kung hindi pa nga tayo nagsusumikap maging mabuti. At di pa tayo gumagawa ng kabutihan. There is no excuse for being good and doing good. So kita nyo na nangyayari sa mundo. Kagulo na, no? Dami na kung ano-ano. Siraan ng kapwa. May mga tao magdidemand na sila'y kilalaning, entitlements, and yet would not respect others. So ano na yan? Excuses to be good and to do good. Sana tayo hindi ganun. Okay po, siya. Balik tayo siyempre sa ating paanyaya sa inyo, to be good and to do good. How? Oh, let's try to be cyber missionaries. Mag-evangelize po sana tayo lagi through social media. Like, share, follow po ang page natin ito, Instagram natin at Thought for the Day, YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ang happy birthday kay Riza Antig Mendoza, asawa ng aking pinsan yan, ay pamangkin si Donna Africa. Gayon na rin kay Benson Manalo, na kumpare ko naman. Si Aisen Muleda, kay Maria Jessica Similia, kay JC Recto, kay Lorraine Keith Hulaw. Happy birthday po sa inyong lahat at syempre po ang aking patuloy na paanyay sa inyong lahat na manalangin, magdasal, lalo na sa mga nangangailangan ng panalangin at may mga pinagdadaanan. Let us continuously pray for peace saan man sa bahagi ng mundo. Dapat meron, Ukraine, Israel, Africa, kung saan man. Dapat sana may kapayapaan. Let's pray for that. And of course, please mga Noypis, go out and vote. Please pray first and then choose wisely. Okay po? At syempre, kung tayo naman po yung no excuse, ay, ganda niyan. Always be blessed and be a blessing.